Congressman, we are particularly interested dito po sa pagbuhay sa kaso po nitong si Taguba, no? Ito po yung naging testigo po ninyo dito po sa komite kung saan po naman at ito ho ay sakto mismo sa inyong committee, no? Na Committee on Dangerous Drugs. Yes. Congressman, pwede ho ba namin lang malaman in gist po, no? Yung kanyang testimonya nitong nagdaang araw, itong gabi, saan po nag-focus ito para lang doon tayo humugot po ng ating pag-uusapan? Well, unang-una Ted, no, alam naman po natin na I think about last month lumabas po yung conviction na desisyon ng korte sa pagka-convict dito kay Mr. Mark Taguba, no, bilang isa sa mga conspirators o smuggler ng illegal drugs noong 2018. Base sa kanyang sulat na pinadala sa amin, Ted, sinasabi niya dito na hindi naman daw nagbago yung kanyang paninindigan sa pagbabanggit sa mga powerful na mga tao, no? Tinanong siya, sino ba yung mga sinasabi mong mga powerful na nandoon sa iyong affidavit? Ang sinabi niya ay nandoon si Congressman Pulong Duterte, nandoon si Mr. Michael Yang, nandoon si Mr. Attorney Mans Carpio, at iba pang mga BOC personnel. Binigyan ng binigyan ito ng pagkakataon na maisama sa records ng Quadcom dahil isa ito sa mga basihan din sa pag-file ng kaso ni former Senator Trillanes ng kaso against these personalities. So, maaaring yung mga information na yun ay makatulong sa ginagawang investigation ng Quadcom nang sa ganun ay matukoy, no, kung saan ba nanggagaling, sino ba ang mga nasa likod at sino yung mga taong gobyerno na patuloy na nagpapalusot nitong mga smuggled drugs na ito. Yun ang aming layunin dito, Ted. That's why nung kami po ay nakatanggap ng information na willing pong magbigay po ng impormasyon at salaysay itong si Mark Taguba, ay inimbitahan siya ng Quadcom. So, yun ang aming tinutukoy, Ted. Opo. So mismo po si Mark Taguba ang sumulat sa komite. Siya po ang nagkusa na mag-testify. Yes, yes, Ted, no. Nagbigay siya ng information na kung maaaring mabigyan siya ng pagkakataon na makabigay din, no, makapag-share ng kanyang mga nalalaman. Kasi kung natatanda natin, Ted, this was 2018 na kung saan siya kinasuhan. Inimbestigahan din namin yan sa Committee on Dangerous Drugs noong 17th Congress. Opo. At base doon sa aming recommendation sa committee, dahil sa kakulangan ng mga information na kagaya ng sinabi niya sa korte, binigyan po namin ng pagkakataon na ito'y lumabas dito sa Quadcom para po mabuo namin yung aming teorya na ang droga ay dumadaan sa mga ating ports, no, na kung saan ay pinalulusot ng ibang mga taong gobyerno. Opo, sige po. So yung nga po, kaya din ako nga interesado kayo po yung makausap this morning because Congressman, during that time, kayo ho mismo din ang nag-imbestiga sa kasong ito sa lower house, no? Although meron po itong counterpart investigation in the Senate. Klaro po naman din doon sa aking naalalang nabasa po part of your committee report, di ho ba? Na klaro ho naman din, no? Na ito pong si Taguba, bagamat tinatanggi niya na hindi daw siya broker, pero inaamin niya naman na siya ang facilitator, di ba? Nito Yes, pong itong shipment sa customs kasi nga nagpa-enroll siya eh. Tama. Paying Tama 5. Go ahead. Yeah, tama yan, no, na sinabi din niya doon, pinanindigan niya na meron siyang enrollment na binayad at binigay niya ito doon sa mga taong nabanggit niya, yung Jack at Tita Nani, no. And this was substantiated, Ted, nung text messages, exchange of messages nila sa cellphone. Sabi niya, siya ay nag-facilitate ng mga shipments, 100 containers more or less daw ang nabanggit niya sa aming komite. 100 containers a week, no, ang kanyang pinalulusot, na karamihan dito ay hindi na po dumadaan daw sa inspection dahil nga naka-enroll siya. Ito ay green lane, no. So as to the content o laman nito mga container na to, maaring dito po
nagkaroon ng pagkakataon itong mga sindikato na mapalusutan tayo through Opo. our courts.